ito na yung ano niya, nagkakarga naman so far. Nagkakarga siya. Ang pinagtataka ko lang dito, kasi nagdi-drain yung battery niya. Yan. Start ko ah. Start, ano siya. Nakarga naman yung battery. Pinagtataka ko lang dito kasi mahigop. Ngayon, ito yung unang gumawa dito. Meron silang ginamper dito na ito, itong block na to. Itong wire kasi nito na blue na may red. Red na may lining na, ay blue na may lining na red. Ito, papunta tong ECU. Ngayon malamang baka wala ng supply ito na galing ECU, kaya ang ginawa nila, ginamper nila sa positive ito. Yan. Kumuha sila ng positive dyan para masupplyan. Ngayon, pag tinanggal yan, subukan natin tanggalin na. Hindi, tinanggal ko na kanina pala yan. Tinanggal ko na kanina yan. Pag tinanggal mo to, hindi mag-start yung motor. Hindi siya magti-trigger, hindi magti-trigger yung relay. So, kailangan mong ilagay yan para magti-trigger siya. So, ayusin ko to. Tignan ko to kung ano ang kung saan ang putol nito. Kailangan ibaybayin ko to. Hanapin ko itong putol nito. Ubarang ko ito mamaya ang motor. So, i-check na namin yung linya ni itong ano, ito. Ito kasi, itong blue na may lining red, ginamper nila sa live to. Kasi nga walang direktang kuryente mula papuntang ECU. Ngayon, chinek namin yung ano, yung linya nito. Dito sa harness niya. Sige, ano mo kung may continuity. Dito sa ano niya, dapat tutunog yan. Yan, ibig sabihin, may continuity siya. Ngayon, dito naman tayo ngayon sa may ECU. Doon sa may ECU, hindi, huwag mo lang tanggal. Ay, tanggalin mo pala. Ay, mula doon sa ECU, blue na may lining na black, yan yung socket ng ECU. Tapos dito kasi binutasan ko rito para magkuha namin yung ano niya, yung continuity. Para ma-sure kung walang putol. Ito yun. Ito yan, tumunog siya. Tumunog yung ating tester. So ngayon, ang pag-testing nito para mapatunayan natin na sira talaga yung ECU. Ganito. Yan, para mapatunayan natin na wala talagang nilalabas na trigger yung ECU. So dito sa nilagay namin na ano, yung binutasan namin na yan. Blue red. Yan, yan mo dyan. Yan. Dapat, iilaw yan pag nagsusi ka. Susi natin ha. Open natin yung susi. Yan. Open na. Hindi siya naglalabas ng trigger yung ECU. Ngayon, kapag kinunik ko itong ano, itong direkta ko itong ano na to, itong jumper na to, pagka nirekta ko to, ilagay ko dito ha. Yan, umilaw siya, di ba? So mag-start na to ngayon. Pindutin mo. Sige. Yan, umandar. Umandar siya. Umiilaw siya, umiilaw. Pero pag tanggalin ko itong ano, jumper, matik, patay yung ilaw. Yan yung tinatawag na pansamantala lang para makauwi yung ano, rider, jumper. So dapat hindi ganyan, dapat yung ano na yun, yung ECU na yun, magsusupply ng ano yun, magsusupply ng positive na connection dito sa relay. Ito yung nawawalang connection ito. Itong blue na may lining na red. So ito kasi na yan, papunta yan doon sa ECU. Ito yung nawawala. So ang hatol ko rito, ECU talaga sira nito. Wala nang iba. Ito na yung bagong ECU niya. Bumili tayong bago. Bago ng ECU ng Graves. So yung code nito parehas lang siya. Ito yung luma. Kasi ito yung may diferensya, may tama talaga to. Ngayon sinalpak na namin yung bago. So yung wiring nito buo lahat, chinik ko na. Okay, tsaka ito dito, pakita mo tol. Itong dalawang wiring dito, naka-open to siya.
So nilagyan ko ng tip pansamantala pero isisilyado ko ito mamaya bago ko balik yung mga cover nito. Naka-open to siya. So dapat walang open wire, dapat nakasarado lang yan. Ngayon, dito tayo. O rito tayo. Itong ginamper nila kasi nito, nung sa ito pang ECU na to, kailangan i-jumper nila to sa positive para lang magti-trigger to. Dahil si ECU na luma ito, walang nilalabas na trigger na positive. So ngayon, pag inon natin yung susi dapat kasi bago na itong ECU natin. Pag inon natin yung susi, ito. Pag inon natin yan. So ito, ayan, nawala na yung chicken din. Nawala na yung chicken din. So, hindi pa natin na-start na. Ito, pakita mo. Dapat, meron na siyang ilalabas na positive. Na hindi mo na kailangan pang i-bypass dito sa positive. So, dapat si ECU merong ilalabas dito na positive trigger. Ito sa kulay blue na may lining na red. Dapat meron to. Nakasusi na tayo. Dapat meron to. Meron na, di ba? Meron na. Tapos, dapat itong sa red na may lining na blue, ito yung papunta dun sa ECG, sakit. ECU din. Dapat meron na rin ilalabas doon na positive. O, meron na. Meron na. Ito namang pula na solid, dapat may pula din to na kurente. May power to yan. Ngayon, kompleto na siya, yung positive na lang. Ay yung negative na supply. Dito naman sa negative supply natin, dapat merong ilalabas to na negative. Okay. Meron na. Umilaw na siya. Tapos, i-start natin. Ito tol, naka-open siya, dashboard open, nawala yung check engine. I-start natin, na hindi na kailangan i-bypass, tira natin tol. Walang bypass to. Wala yan oh. Wala nang bypass. So, start natin. Umaandar na siya na walang bypass. Yung check engine niya, nawawala din oh. Diba meron yan check engine kanina? Oo, meron. Wala na. So hindi nga ako nagkamali sa sa diagnosis ko na yung tama talaga nito yung ECU. Yung may tama ito. Dahil ang sira po kasi talaga nito, may pumapasok siya na positive galing sa battery. Ngayon dapat yung output niya, may output siya na ilalabas. Yung positive, di ba? Yung positive na ilalabas dito, yung trigger tawag doon, yun yung mapupunta rito sa blue na may lining red dito sa relay niya. Kasi hindi po yan mag-start na wala pong ilalabas sa ECU, dahil sa ECU po yung nagtitrigger. Kaya nagtitrigger sa ECG para mag-start siya. So yun lang. Okay na to, ibabalikin namin yung mga cover nito para magamit na nila to. Maraming salamat. Vlog. Ayos. Motor ni Boss. Pangalan to? Boss Moto. Moto dili ako moto. Moto dali. Yan ang mga idol no. So yung pinaka reason nito kung bakit na-discharge yung battery, nakailang battery na sila nito, nauubos na. So nakalima yata, nakaapat. Shortage yung ECU. Ibig sabihin, wala nang ilalabas na trigger papuntang relay, kaya ang ginawa ng unang gumawa. So binaypass muna nila, nirekta doon sa positive. Pwede naman yun, pansamantala lang yun, kumbaga pang uwi lang. Kaya lang, uubusin talaga ang laman ng battery ron dahil laging nakatrigger yung relay. Kahit hindi mo ginagamit, kumakain siya ng kuryente. Dapat, yung relay, kung okay, yung ECU, kung okay siya, dapat pagsusi mo pa lang saka siya magbibigay ng positive papuntang relay para mapustart mo. Dahil yung binaypass nila, pagka tinanggal mo yun, hindi mo siya mapustart. Dahil wala ng supply na positive mula sa ECU papuntang relay. So, ganoon po ang nangyayari nito. Hanggang dito na lang, maraming salamat mga idol.